joining us now to weigh in. We have Kamanggagawa Party List Representative Elisan Fernando on the show. Good morning. Merry Christmas. Thank you for joining us again. Hello, Ms. Gretchen. Merry Christmas. Maraming salamat sa pag-imbita ulit sa inyong programa. Una-una, no, you criticized the slow action on high-ranking officials involved in the flood control scandal. What do you think has been lacking? Alam mo kasi, Ms. Gretchen, sinusundan lang naman natin yung pronouncement ni PBBM. There were at least 4 pronouncements. At pinaka-significant dito, yung binanggit niya noong November 13. Dito niya kasi sinabi na hindi magme-Merry Christmas o walang Merry Christmas yung mga sangkot dito sa flood control scandal. And he is referring to the ICI referral, case referrals to the Ombudsman na kabilang doon yung mga DPWH contractors, DPWH officials, contractors, and lawmakers, mga politikong congressman at mga senador. Tapos, kung babalikan natin, Ms. Gretchen, noong October 20, di ba, nagkaroon ng media tour si DILG Secretary John Vic Remulla. Pinakita niya yung detention facility. At sinasabi niya, mahigit 200 ang makukulong doon at walang magiging special treatment. And to add to the insult, nung binanggit naman ni Ombudsman Boying Remulla, on or before December 15, arrests will be made. So ang problema natin dito, lumipas na yung Pasko, lumipas na yung mga binanggit na mga araw, wala pa rin nakukulong na malalaking isda. Ang problema kasi natin dito, Ms. Gretchen, naiintindihan naman natin na may prosesong sinusundan. Naiintindihan natin na may case build-up. The problem is, yung gobyerno mismo, nagbabanggit ng mga date o ng mga pangako nila na mga araw kung kailan may makukulong, pero hindi naman nangyayari. So this reflects yung ano ba yung ginugulong na ng investigasyon at pagpapanagot dito sa flood control anomaly. So napakabagal at hindi sasapat na puro mga contractor lang at mga DPWH official lang. In many instances, these contractors, these DPWH officials have implicated several lawmakers mula congressman hanggang mga senador up to the highest position of the land. Umaabot na yung pag-i-implicate dito sa mga sangkot sa flood control anomaly. Pero up until now, mga contractor pa rin, mga sinasara diskaya, maganda, nakakulong na. Pero yung iba, ano nang update. So sinusundan lang natin yung pronouncement ng Pangulo and high officials of the government. It could have been packaged better. Pwede na sana nilang sinabi, nagsusumikap po ang pamahalaan na gawin ang lahat para mapanagot ang mga sangkot dito sa flood control anomaly. Pero nagbanggit pa sila ng date, di napahiya tuloy sila. Pinaasa nila yung mga tao. Meron pa naman tayong 4 na araw, 5. Bago matapos yung taon. Miss Gretchen, ang binabanggit kasi, Pasko eh. Pasko. Inaantay ko. Oo nga pala. Hindi New Year. Inaantay ko eh. Inaantay ko na baka mamaya merong lumabas na balita, meron nang lalabas na yung warrant of arrest. Nag-Noche Buena na't lahat. So kaya hindi rin mapipigilan ng mga tao, ng mga ordinary Pilipino, kayo po ang nagbanggit, Mr. President. Wala naman sanang problema sa amin kung take note, this is the President and high officials of the land. Whatever they say is a policy statement. So makikita mo dyan, ano yung direksyon, ano yung tinutumbok ng gobyerno. Nagbanggit sila ilang beses. So hindi natin maiiwasan na isipin, pang-appease lang ito sa galit ng mga Pilipino. Masabi lang na, kumbaga nagpe-press release o nag-aasta na matapang, pero sa resulta, wala. Para lang masabi sa mga Pilipino, hindi, may ginagawa naman ng gobyerno. Meron naman, nakikita naman. To be fair with the government, nakikita naman. Wala namang problema doon. Pero sapat ba yun? Definitely no. Para sa inyo, sapat din ba yung lumabas na ng mga ebidensya o kaya mga testimonya para somehow to already file cases against lawmakers? Kasi yun nga rin yung tanong ko, bakit nauna itong kaso sa Nauhan Oriental Mindoro, pati yung sa Davao Occidental? Yung sa Nauhan Oriental Mindoro, syempre ang na-involve doon si Congressman Zaldico, dito sa Davao si Sara Diskaya. Pero yung Bulacan, naunang naisiwalat na marami tayong
testimony sa Kongreso at saka sa Senado, wala pa. Ang sagot naman nila, tuwing tinatanong ko yan, ay gusto nila airtight yung case, they want certainty of conviction, and of course, it's a much more complex case that has to be built up here. Sa inyong palagay, do we already have enough? Given na, kumbaga parang if you take a look at the documents of government, ito lumalabas na yung DPWH budget, yung allocation, lumalabas na rin yung nangyayari kay Catalina Cabral. Para sa inyo, anong palagay mo doon? Sapat na yun, Miss Gretchen. May probative value lahat nung biruin mo ilang hearings na, ilang mga sumalang na sa iba't ibang level ng pag-iimbestiga itong tungkol sa flood control anomaly. And in many instances, in many times, mula sa Blue Ribbon Committee hearing, mula pa noong sa Infracom sa House of Representatives, hanggang sa mga statement ng mga DPWH officials at mga kontratista gaya ni Diskaya, ilang beses na may na-implicate na mga opisyal ng gobyerno, mga politikong congressman at senador. At makikita rin naman natin sa mga publicly available documents na meron nga na posibleng link dito sa mga politiko. So kung nakapag-build ng case dito sa mga contractor, dito sa mga DPWH officials, bakit? Parehas tayo ng tanong, Miss Gretchen, bakit ang mga politiko hindi man lang may mga nasampang kaso pero wala pang nakukulong, wala pang nasiserban ng warrant of arrest up until now. And take note, meron ng mga case referrals din ang Independent Commission for Infrastructure na nagbabanggit ng mga kasamahan ko ng mga congressman at ilang mga senador patungkol dito sa flood control anomaly. So bakit hanggang ngayon wala pa rin nasasampahan ng kaso? Now, the answer of Malacanang is ayaw naman nila basta-basta magsampa ng kaso. But it is not also an excuse. Hindi naman mutually exclusive o magkabangga yung pagbibuild ng strong case at pagpapadali sa pagpapanagot. Nagtatago tayo doon sa ayaw na sa palusot na ayaw nila na bara-bara na lang na mga kaso ang isasampa. Available naman na yung mga yan at under oath ilang beses sinabi ni Diskaya ng mga kontraktor ni Alcantara, ni Bryce Hernandez na hindi nila nagawa ito on their own. Meron silang mga kasabwat. So mabigat. Kumbaga, at isa pa nga, yung binanggit ni resigned Representative Zaldico, bagamat syempre, hindi naman under oath yun, pero may weight yun because he was the former Appropriations Committee Chair. So we must treat it with weight. At yun yung malaking question sa mga tao, na bakit hanggang ngayon, itong mga malalaking isda, hindi pa na nasiserva ng warrant of arrest. So it's a question to everyone. At ang nakakapagdagdag dito ng galit kasi Miss Gretchen, ilang beses kasi inuulit, kumbaga parang dinadanggel yung mga dates. Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, I am pretty sure, I am very confident on or before December 15. Si DILG Secretary John Vic Rimulya, sinabi nila, mapupuno ang mga kulungan. Si DPWH Secretary Vince Dizon, sinabi niya rin, he is very confident na merong mga makukulong dito. Sana po yun, di ba? Sana yung mga, nasaan na yung mga sinasabi niyong makukulong. If you're going to ask ordinary Filipino people, sasabihin nila ng administrasyon ng gobyerno, merong nakulong. Tanungin mo yung mga ordinaryong Pilipino, sasabihin, sino po yung mga yan? Hindi po namin kilala yung mga yan. Because it's a public knowledge that these contractors and DPWH officials cannot do the heist or the crime by themselves. May mga kasabwat yan. Kailangan may nagpapagalaw sa taas, in short. And speaking of pieces of evidence that could possibly implicate our lawmakers, naglabas nga ng listahan itong si Congressman Leandro Leviste sa allocables or he claims that this list actually comes from the office of Undersecretary Maria Catalina Cabral. Para sa inyo, is there anything wrong with this list? Kasi on the other hand, sinabi rin niya na hindi
project proponents, yung mga nakasulat na mga kongresista doon sa listahan. At sinabi niya, sila lang yung representative ng mga distritong binahagian ng budget. Sa ilang buwan niyo po dyan sa Kongreso, what have you learned about the budget process and the role of a congressman in actually pushing for projects? Siyempre, lalapit po sa opisina ng kongresista yan, magtutulak po na ma-prioritize this and that and this and that. But that doesn't tantamount right away to corruption. Hindi po Yes. ba? So how do we interpret this list released by Congressman Leviste? Una, siyempre mahalaga yan for transparency yung nirelease ni Representative Leviste. Ang problema lang natin, si Yusek Cabral wala na eh. So walang makakapagpasinungaling o makakapagsuporta sa kung ano man yung nakasulat diyan sa listahan na yan. So ang ano na lang yan, ang weight na lang yan is for transparency purposes. Hayaan ng publiko na makapagsuri, makita, matilad-tilad ano ba yung mga proyektong nakalaan per district. Ngayon, doon sa binabanggit mo, Miss Gretchen, tama yun. The power of the purse ay nasa kapangyarihan ng Kongreso. So, yung mga kinatawan, mga representatives, kung nakikita nila na may pangangailangan na makapaglaan ng budget o pondo sa mga proyekto, may kapangyarihan ang Kongreso diyan. Hindi nangangahulugan na masama o illegal 'yon. Kasi nga yung konsepto ng power of the purse nasa Kongreso 'yan eh. So halimbawa, merong mga sa isang distrito, halimbawa, may pangangailangan naman talaga na gumawa ng tulay o ng kalsada o ng classroom. Hindi nalagyan o hindi nag-reflect doon sa budget. May kapangyarihan ng Kongreso na mag-identify nitong mga projects na to at ilagay as priority. Kumbaga ilagay doon sa budget. Being nandoon nga sa konsepto ng power of the purse. Kailan ba siya nagiging mali, Miss Gretchen? Nagiging mali siya kapag yung mga proyektong yun ay pinagkakitaan na. Ibig sabihin, yung mga kontraktor kakilala o kasabwat mismo ng proponent. Sino ba yung proponent? Kung yan ba yung congressman o yung senador. Sa kanila yung kontraktor, sila yung nanalo doon sa bidding at pinagkakitaan nila yung proyekto. Pero yung paglalaan ng pondo, Miss Gretchen, hindi masama yun. Kapangyarihan ng Kongreso yun. Hindi illegal yun. Ngayon, yung usapin naman ng insertion, dyan sa insertion, mali ang insertion kapag biglaan na lang siyang isiningit, yan ang insertion. Na walang plano, Walang biglang plano, hindi dumagdag. pinag-usapan. Ipinasok na lang. At yan ay naging, nakita natin yung kamalian yan nung nakaraang budget season kung saan may maliit na grupo, yung small committee. Iilang mga tao lang ang nagdedetermine, naggagalaw ng budget. Sa halip na pinag-uusapan at pag kakaisahan, dinideliberate yan ng both chambers of the Congress. Ang nangyari before, di ba, sina Representative Zaldico at ilang mga kasama lang doon sa small committee, yung nagdetermine saan natin ilalagay yung mga budget, ano yung mga diversions, cuts and diversions. Doon siya nagiging mali, Miss Gretchen. So paano po kaya magagamit itong mga dokumentong ito para doon sa flood control investigation? Kung sinisikap po natin na to hold the people on top, accountable, how do you think should we appreciate this data? Ano po yung meron ba tayong makikita rito? That could lead us to more answers. At pangalawa, yung non-allocables, posible ba yun na ordinary citizen ang nagpo-push ng proyekto rito, ng mga kontraktor, ng mga USEC, ng mga cabinet secretaries, which is yun ang claim din ni Congressman Leviste. May gamit itong nirelease na listahan. Kasi ini-encourage ngayon yan yung mamamayan na suriin, isa-isahin. Halimbawa, sa isang distrito, may nakalaan na bilyon-bilyon na worth ng projects. So bilang mamamayan, nalaman natin, dito pala sa distrito natin may 5 bilyon, may 10 bilyon. Nasaan ngayon yung mga proyekto na yan? So ini-encourage niyan ngayon yung mamamayan na suriin isa-isa. Mr. Congressman, sabi po dito sa listahan na to ay merong ganito tayong kalaking halaga na pondo na nakalaan for infrastructure projects. Nasaan po yan?
So pwedeng tignan na yan, suriin isa-isa. So tignan papaano na i-implement yan. Kung hindi pa na-i-implement, ano yung mga prosesong pinagdadaanan para ma-secure yung proyektong yan. So kaya may gamit pa rin yung listahan na yan. Patungkol naman doon sa mga individual, mga pribadong individual na nagno-nominate. Medyo may problema tayo doon, Miss Gretchen. Kasi bakit mga pribadong individual ang nagde-determine ng kung saan ilalagay o paano makakasecure ng mga proyekto o ng budget doon sa kanilang ninonominate na mga proyekto. Walang problema yan, Miss Gretchen, kung halimbawa ang humiling sa isang kinatawan o sa kongreso ay mga people's organizations, mga civil society organizations na nakakaalam ng sitwasyon talaga on the ground. Halimbawa, may nagre-request ng classroom, gagawa ng sulat yun eh. Papakita niya, ito yung kalagayan ng aming lugar, may pangangailangan na magbuo ng classroom, ng kalsada, or whatever. So, may paper trail, merong karampatang mga dokumento, yung mga organization, mga civil society, or mga people's organizations, na nagre-request na sana ma-prioritize itong mga project. Maganda yun kung ganun ang siste. Pero kung mga individual at mga makapangyarihang mga individual na merong koneksyon sa iba't ibang level ng bureaucracy, definitely may mali na doon. Dahil ginagamit yung posisyon o yung koneksyon para makapag-secure na ang mga proyekto. At ang mas magiging mali dyan, Ms. Gretchen, sila na nga yung nag-request ng proyekto, sila na nga yung nag-nominate ng proyekto, tapos makikita pa natin yung mga kontraktor pagdating doon sa implementation, kaugnay din sa kanila. So may conflict of interest na agad. So yun yung doon nagiging komplikado at nagiging mali, doon pinagkakapirahan kasi. Kapag nakapag-secure ka ng kontrata at yung nag-secure ng kontrata, sa'yo rin. So pinagkakakitaan mo yung pera ng taong bayan, yung proyekto sa DPWH. And lastly, before we let you go, as we head on to January and February, where we know a new impeachment complaint might be in the offing, ano po ang naririnig po ninyo sa lower chamber? Mayroon po bang plano na mag-file ng panibagong impeachment complaint laban sa vice-presidente? Meron din ba laban sa presidente? At ano ang mas mabigat dito sa dalawa? What's sure, Miss Gretchen, is that by February, meron ng mga nagsabi na sila ay magpa-file o mag-endorso ng impeachment complaint. One of which, yung Makabayan nga, sinabi na nila yan na sure. No? I don't know kung ano po ang plano ng Akbayan and other members of the House of Representatives. I cannot speak for them. Pero sure yan na meron ho na magpa-file. Laban kay Vice President Sara Duterte. So, yan yung ano. Ngayon, pagdating naman kay PBBM, wala ho ako naririnig. No? Wala ako naririnig. And I believe na yung klima ngayon sa House of Representatives, medyo unlikely na may magsampa ng impeachment complaint o mag-endorso ng impeachment complaint against the President. But come what may, yan ba, kung yan ay impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte or kay PBBM, dapat suriin natin according to its merits. Dapat i-weigh natin according to its merits yung mga impeachment complaint. Hindi po pwede kasing bara-bara na lang na magsasampa ng impeachment complaint. At definitely, kailangan nating i-observe yung Supreme Court ruling patungkol dito sa impeachment process. Nang sa gayon, alam nyo, mahirap na nga yung impeachment process, yung process ngayon mas humirap pa siya dahil sa recent na Supreme Court ruling. So we will see kung ano magiging update or development by February. Dahil baka ma-back to zero na naman itong mga efforts na ito. Okay. Till then, maraming salamat for joining us and giving your voice before the year ends, before 2025 ends, and we hope that the wins would lead us to a more positive end. Thank you so much for your time. Kamanggagawa, part of this Representative Eli San Fernando.